ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay sapat ang pagmamahal para maging masaya ang dalawang puso. Darating ang oras na pipiliin mong maging totoo sa sarili. Kahit may kailangang masaktan. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ipaglaban ang pag-ibig kahit salungat sa mundo? Dear Papa Dudut, hindi ko na maalala kung kailan ako naging avid listener ng inyong programang Barangay Love Stories. Ang alam ko lang po ay nakukumpleto ang araw ko kapag nakakapakinig ako ng kwentong binabasa ninyo. Mga kwento na puno ng aral para sa mga simpleng tao na kagaya ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Berta, 35 years old, nakatira dito sa Maynila at isa akong babae na nakulong sa katawan ng isang lalaki. Ang sabi nga nila ay bading, juding, binabae o kung ano pa man ang tawag sa amin. Nasa 20 anyos ako nang makipagsapalaran po ako dito sa Maynila. Tubong Bicol kasi ako na itinakwil ng mga magulang ko nang malaman nila na meron akong tinatagong lihim tungkol sa kasarian ko. Hindi nila ako matanggap at tinawag pa akong salot sa pamilya. Hindi naging madali ang buhay ko sa Maynila noon. Napakadami ko ring pinagdaanan. Nagtrabaho ako sa kung saan-saang tindahan, palengke, parlor hanggang sa nakaipon ako at nagkaroon ng sarili kong salon na naging bahay ko na rin. Masasabi ko na maayos naman ang buhay ko hanggang sa makilala ko si Ramon Papadudut. Ramon, pasok ka muna at maupo ka dito. Kukuha lang ako ng yelo para dyan sa pasamo sa mukha. Sige, salamat. Ang luwag pala dito sa loob ng salon mo, no? Oo, kasi ito na rin yung bahay ko. Kaya may maliit na rin akong kwarto at kusina dito. Pero alam mo, mabuti na lang talaga at nahabol mo yung bag ko. Hindi naman masyadong malaki ang perang laman nito pero may dala akong mga importanteng papeles para sa salon ko eh. Ay, mabuti na lang at malakas ka ring sumigaw kaya nakuha mo kaagad yung atensyon ko. Nagulat kasi ako sa biglaan niyang paghablot ng bag ko eh. Kalalabas ko lang ng simbahan kanina. Ito na nga pala yung ice bag para dyan sa pasasapisngi mo. Ay, salamat. Grabe, ang lakas talaga ng loob nila, no? Sa labas pa talaga ng simbahan nila ginagawa ang masasamang bagay na yun. Sayang lang at hindi ko siya nadala dun sa presinto. Ang bilis din kasi tumakbo nung magnanakaw na yun. Ay, salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, nawala na yung bag ko sa akin. Ikaw lang ang naglakas loob na habulin at pigilan yung magnanakaw na yun. Paano? May dala rin kasi siyang balisong kaya siguro natakot yung ibang tao na habulin siya. Nagalala nga ako nung lapitan kita habang nakaupo ka sa gilid ng kalsada eh. Akala ko talaga nasaksakan na niya. Nako, pabilis akong umilag sa mga ganyan. Kaya lang, nang makuha ko sa kamay niya yung bag mo, natsyempohan niya naman ang pangako bago siya kumaripas ng takbo. Kaya nga eh, natakot talaga ako na baka masugatan ka niya. Mabuti na lang at pasalangan nakuha mo sa kanya. Ano nga palang pangalan mo? Pasensya na, nakalimutan ko ah. Ramon. Ako si Ramon. Ikaw, Berta ang pangalan mo, di ba? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Kapit bahay mo lang kasi ako. Hindi mo ba alam? Ay, talaga ba?
Oo, dyan lang ako nakatira malapit sa katapat nitong salon mo. At narinig ko nung isang beses na tinawagan nilang Berta kaya nalaman ko yung pangalan mo. Madalas nga kitang nakikita na nagkakape sa umaga habang nakasandal sa may gate eh. Tapos napansin ko na nakatulala ka na parang ang lalim ng iniisip mo habang nagkakape. Ang dami mo naman napansin sa akin. Pasensya ka na ha. Mapagmasid lang talaga ako sa mga tao sa paligid ko. Halata nga eh. Kaya nagulat ako, nakilala mo na pala ako. Ilang buwan pa lang ako dito sa lugar natin pero marami na rin akong kakilala. Mukhang ikaw nga yung tipo na pala kaibigan sa tao eh. Naku, hindi naman masyado. Palakaibigan lang din ako tsaka matandain sa mukha tsaka sa pangalan. Kaya nung malingunan kong ikaw yung sumisigaw kanina, mas lalo akong naglakas loob habulin yung magnanakaw para mabawi yung bag mo. Naalala ko na naman yung paghabol na ginawa mo sa kanya. Ang mabuti pa, ipagtitimpla muna kita ng kape ha at ilalabas ko na rin yung binili kong pandesal kanina. Oy naku, huwag na. Maabahala pa kita. Ikaw nga ito naabala ko kaya hayaan mo na. Ipaghanda kita ng almusal mo. Galing ako sa simbahan noon at naglalakad pa uwi nang biglang may humablot sa bag ko, Papa Dudut. Mabuti na lang talaga at nandun si Ramon at siya ang humabol sa snatcher. Nagawa niyang bawiin ang bag ko pero nasuntok siya sa mukha ng snatcher bago ito tumakbo papalayo. Hindi naman kalakihan ang perang nasa bag ko na yon pero may dala akong papeles. Dahil na may kinalaman sa salon ko. Kaya malaki talaga ang naging pasasalamat ko kay Ramon noon mula din ang araw na yon ay naging madalas ang pagbabatian namin ni Ramon. Simpleng tanguan kapag nakakasalubong kami sa labas o batian kapag nagkikita kami sa may simbahan. Magkalapit lang pala kasi kami ng tinitirhan noon. Kaya madalas na nagkikita kami upang lumabas ako na sa sakto namang pauwi siya sa kanila. O kaya ay papasok ng trabaho niya, Papa Dudut. Grabe, Berta. Sarap talaga nitong biko na ginawa mo. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sobra. Naubos ko na nga itong nilabas mo na biko eh. Pasensya ka na, ang sarap kasi talaga. Ayos lang. Kaunti lang naman din yung ginawa ko kagabi. Uy, alam mo, dapat talaga nagbebenta ka na rin ng biko at ng iba pang kakanin na ginagawa mo. Sigurado ako na maraming bibili sa'yo. Naku, imposible yan, Ramon. Oh, bakit mo naman nasabi yan? Ang sarap kaya ng mga ginagawa mong kakanin. Lalo na yung sapin-sapin na natikman ko nung nakaraan, the best din yun, Berta. Kaya simulan mo nang magbenta para may dagdag negosyo ka. Naku, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa pagbebenta. Basta ba palagi akong may libreng kakanin mula sa'yo? Kaya naman pala gusto mo magbenta ako ng kakanin eh. Kasi may ganyang agenda ka. Pero salamat nga pala sa pag-aayos ng lababo ko, Ramon ah. Ilang araw ko na rin pinoproblema yan dito sa salon eh. Kaya nga nagsarado muna ako ngayong araw. Nakaka-istorbo rin kasi sa mga customer ko yung basang sahig gawa nung sirang lababo na yun. Ngayon, maayos na pati yung tulo ng tubig ng gripo sa banyo. Ay, wala yun. Sabi ko naman sa'yo, kapag may kailangan kang ipaayos, sabihin mo lang agad sa akin. Magaling akong magkumpuni ng mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Halata nga. Ay naku! Pakainit sa labas! Kasira sa magandang balat ko, ang taas ng sikat ng araw. Oh, kala ko sarado tayo ngayon, ba't may customer dito? Hindi customer si Ramon, Lolit. Oh. Pumunta siya dito para ayusin yung lababo natin. Kasi ilang araw nang tumatagas yung tubig doon, di ba? Ayaw nga pala, pero naayos naman ba? Ang bilis nga lang naayos ni Ramon eh. Berta, kailangan ko na rin palang umalis. May trabaho pa kasi ako sa factory mamaya. Ay, ganun ba? Sige, ito pala yung bayad ko. Ano yan? Bayad? Para saan? Sa pag-ayos ng lababo ko. Sino nung may sabi na kailangan mo magbayad sa akin? Pinagmerienda mo na nga ako ng masarap na biko tapos tatanggapin ko pa yung pera mo?
Ay, ang mabuti pa Berta, pag-isipan mo na lang mabuti yung sinabi kong negosyo sa'yo. Tutulungan talaga kitang maubos yung mga ibebenta mong kakanin. Bahala na. Sasabihan na lang kita kapag nakapagdesisyon na ako tungkol sa bagay na yan. Sige, ikaw bahala. O siya, alis na ako ha. Ingat ka. Salamat ulit sa pag-ayos ng lababo namin ha. Wala yon Berta. Tawagin mo na lang ulit ako kapag may ipapaayos ka dito sa salon ninyo. Sige, bye! Hindi ko alam na close pala kayo na poging kapitbahay natin ha. At talagang hindi pa niya tinanggap yung bayad para sa pag-ayos niya sa lababo mo. Mabait lang talaga si Ramon. Okay, mabait lang. Baklang to, sabi mo eh. Lolit, kung ano man yan nasa isip mo, hindi ganyan tao si Ramon. Sana nga, kasi nung huling beses na narinig ko yan, ilang linggo ka lang naman naglupase at nagsara nitong salon natin, di ba? Dahil niloko ka ng lalaking minahal mo. At sana hindi na maulit yon, Berta, ha? Siyempre naman, char. Papadudot, nagkaroon ako ng kasintahan noon bago ko makilala si Ramon. Manuel ang pangalan niya at kagaya ni Ramon ay mas bata siya ng halos 7 taon sa akin. Guwapo, maskulado at nagtatrabaho sa construction. Nang mga panahon na yun ay halos doon na siya tumira sa salon ko. Humihingi ng pamasahe kahit may sarili siyang pera. Kumakain sa bahay ko kahit na wala siyang ambag sa mga ginagastos ko doon. Nangihiram ng pera pero hindi niya naman binabalik o binabayaran sa akin. Ayos lang. Kasi na mga panahon na yon ay mahal na mahal ko siya. Hanggang sa bigla na lamang siyang umalis ng bahay. Kasabay ng paglaho niya ay ang pagkawala ng malaking pera na naipon ko na nakatago sa kwarto na kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Nabalitaan ko na lang na umuwi na pala siya ng probinsya niya sa Palawan at may kinakasama ng babae doon. Sobra ko nasaktan kasi akala ko ay minamahal niya ako ng totoo. Pero sa huli ay napagtanto ko na ginagamit niya lang pala ang pagmamahal ko para sa sarili niyang kapakanan noon, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, alam ko naman na nag-aalala lang sa akin ang kaibigan kong si Lolit. Kasi nasaksihan niya kung paano halos mawasak ang mundo ko nang dahil kay Manuel. At ayaw niya lamang na maulit yon. Pero nang mga panahon na yon ay ramdam ko na iba si Manuel. Mabuti siyang tao lalo na nang maging mas malapit pa kami sa isa't isa. Naging regular customer ko na rin siya, Papadudut. Madalas siyang dumadaan sa salon na may dalang mga pagkain mula sa factory nila ng biskwit. Madalas din siyang tumatambay sa salon kapag wala siyang pasok sa trabaho. Nagkakape at nakikipagkwentuhan kapag wala akong customer. Doon namin mas nakilala ang isa't isa. Nalaman ko na taga Bacolod pala siya at wala na siyang tatay at nagtatrabaho siya para sa nanay niya at 5 kapatid niya sa probinsya. Mahigit sa kalahati daw ng sweldo niya ang palagi niyang pinapadala sa nanay niya. Nalaman ko ang hirap ng buhay niya kaya naawa din ako sa kanya. Hanggang isang araw ay nanghiram siya sa akin ng pera. Medyo malaking halaga dahil may sakit daw ang nanay niya at kailangan niyang umuwi ng probinsya. Pinahiram ko naman siya kaya lang ay pagkatapos noon, halos 2 buwan na akong walang naging balita sa kanya. Papadudut. Ay, mabuti naman pumayag ka magsara tayo na maaga nitong salon mo. Wala naman masyadong customer kapag ganitong hapon na tapos biyernes pa. Tsaka Lolit, gusto ko na rin makapagpahinga ng maaga eh. Bakla ka kasi. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka na magbukas ng salon ngayong araw. Di sana buong araw ka nakakapagpahinga. Sayang din kasi yung kikitain natin tapos ang dami pang customer kanina, di ba? Iba pa rin yung nakakapagpahinga ka ng maayos.
Bakla ka. May iba ko ha. Ano palang balita dun sa poging kapitbahay natin? Anong ibig mo sabihin? Para kasing ang tagal ko na siyang hindi nakikita dito sa lugar natin. Umuwi kasi si Ramon ng probinsya nila sa Bacolod. may sakit daw yung nanay niya kaya kailangan niyang puntahan doon. Oh, Nakakaawa nga kaya nanghiram muna siya ng pera sa akin. Pinahiram ko na kaagad. ano? Pinautang mo si Ramon? Oo, para naman sa nanay niya yun. Paano ka naman nakakasigurado na para sa nanay niya yun? Mamaya may inuwian lang yung naasawa at mga anak sa probinsya nila. Hoy, binata si Ramon at hindi siya gagawa ng kwento para lang makahiram na sa akin ng pera, no? Ewan ko ba sa'yo bakla kung bakit napakabilis mong maniwala? Magkano ba inutang sa'yo ng lalaking yun? 5,000. 5,000? Oo, pero ibabalik niya rin naman daw kagad kapag nakabalik na siya dito sa Manila. Tapos hindi man lang siya nagpapadala sa'yo ng kahit anong sulat. Hindi, kasi hindi niya naman kailangan gawin yun. Ay naku, bakla ka ng taon. Hindi na talaga ako magugulat kung hindi na yung bumalik dito sa lugar natin. Berta? Gising ka pa ba? Berta? Tao po? Berta? Sino ba yung kumakatok sa pinto ng ganitong oras? Berta? Tao po? Berta? Sandali lang. Kumakatok naman, parang gusto lang gibain yung pinto ko. Ano bang kailangan mo ng ganitong oras at... O Ramon? Ay, Berta, sa wakas. Akala ko hindi mo na ako pagbubuksan ng pinto eh. Anong ginagawa mo dito? Eto, dinadalaw ka kasi ang tagal nating hindi nagkita. Dala ko na nga pala yung pambayad ko sa hinaram kong pera sa'yo. Ganun ba? Pwede mo naman bukas na lang ibigay yan eh. Kasi gusto ko lang din na makita ka ngayon. Pahawak nga ako ng mga kamay mo. Alam mo, Berta, na-miss kita. Pasensya ka na kung ang tagal kong nawala. Ang dami ko kasing inayos dun sa probinsya. Na-ospital si nanay dahil sa tuberculosis tapos na-dengue pa yung isa kong kapatid. Kaya nung naging maayos na sila, bumalik na ako ng Maynila at ikaw ang kauna-unahan kong pinuntahan. Dala ko pa nga itong mga bagahe ko. Ayos lang. Hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya, no? Kasi hindi mo naman obligasyon na ipaalam sa akin yung mga ginagawa mo sa buhay mo. Gusto ko pa rin ipaalam sa'yo ang nangyayari sa buhay ko. Kasi alam mo, sa totoo lang, sa ilang buwan na nalayo ako sa'yo, mas naramdaman ko kung gaano ka ka-espesyal para sa akin. Papadudot na tulala na lamang ako noon sa sinabi ni Ramon. Hanggang sa inimbitahang ko na lamang siyang pumasok sa loob ng salon at pinagtimpla ko siya ng kape. May dala siyang mga pasalubong para sa akin na galing pa ng Bacolod. May baon din siyang walang katapusang kwento tungkol sa nanay at mga kapatid niya. Natuwa din ako nang marinig kong sinabi niyang kinukwento niya na rin ako sa nanay niya. Kung paano kami nagkakilala at naging malapit sa isa't isa. Nang gabi na yon, alam kong iba na yung nararamdaman ko para sa kanya, Papadudot. Espesyal na at nagsisimula na rin akong umasa na sana'y ganun din ang nararamdaman niya para sa akin. Ito na ang kape mo, Lolit. Ay nako, namiss ko talaga yung mapait na kape mo. Amoy palang gising na kagad ang dugo ko. Ay, aba, syempre. Galing pa yung Cavite, no? Yung kapeng barako na yan. Taray ah. Kaya gusto ko na nag-aalmusal dito sa salon eh. Kaya pala napapadalas ang punta mo dito ng ganito kaaga, no? Dati lang palaging tanghali ka na pumupunta dito. Minsan nga, kapag malapit ng mag-closing time, saka ka lang dumarating.
Naging busy lang naman ako noon kasi nga di ba nagpapagawa ako ng bahay sa Batangas para doon sa tatay ko. Yung pagpapagawa ba talaga ng bahay ang inaasikaso mo at hindi yung mga lalaki mo? Hoy! Matagal ko nang tinigilan yung mga lalaki na yan na walang ibang ginawa kundi perahan lang tayo. Tsaka, totoo yung sinabi ko na inaasikaso ko talaga yung bahay ni tatay doon sa Batangas. Para naman matuwa-tuwa siya kahit may anak siyang bading. Mabuti nga at nagkaayos na rin kayo ng tatay mo. Maiba tayo, ikaw ba? Anong balita sa inyo ng pamilya mo sa Bicol? Ayun, mukhang galit pa rin sila sa akin hanggang ngayon. Hoy, paano mo naman nasabi yan? Kasi ni isa sa mga sulat ko wala pa silang sinasagot o pinapadala sa akin. Pero ayos lang naman yun kasi tanggap ko naman na kahit kailan di nila ako mabebetaan. Hi Berta, magandang umaga. Hi, good morning din sa'yo, Ramon. Pasensya na kung pumasok na ako kahit may closed sign dun sa pinto Nakita ko kasi na bukas yun kaya hindi na ako kumatok. Ayos lang. Ano bang ate na tangaga bang napadaan dito sa salon ko? Ano kasi, pangumaga kasi ako ngayon sa trabaho at bumili ako ng pandesal na babaunin ko. Naisip ko na bilhan ka na rin kasi alam kong ganitong oras ka nag-aalmusal. Eto. Salamat, Ramon. Tamang-tama, mag-aalmusal pa lang din kami ni Lolit. Sumabay ka na sa amin kumain bago ka pumasok sa trabaho mo. Hindi na, Berta. Dinaan ko lang talaga yung pandesal para sa'yo. Ay, sakto. Gusto ko rin ng pandesal pero para lang pala sa iyan, Berta. Dinagdagan ko yan kaya pwede niyong pagsaluhan. Yun naman pala madami naman pala yan kaya sige na. Kumuha ka na dyan ng pandesal mo, Lolit. Sige, Berta. Alis na rin ako Baka malate pa ako sa trabaho Pero maaga naman akong makaka-out mamaya. Hintayin mo na lang din ako para sabay na tayo maghapunan. Sige, ingat ka. Salamat ulit. Hoy, bakla. Boyfriend mo na ba yung si Ramon? Ay, wait. Hindi, no? Ba't pa na yung punta niya dito sa salon mo? Hindi naman siya nagpapagupit o kahit magpapapedicure man lang. Pero halos araw-araw na yata siyang dumadaan dito. Ay, di ba? Sabi ko nga sa'yo, mag-isa lang siya dun sa may apartment niya. Kaya nalulungkot siyang kumain mag-isa. Kaya pinupuntaan niya ako dito para may kasabay siyang kumain. Sana ngayon lang ang dahilan. Oy, papaalala ko lang sa'yo Berta. Ako kasi matagal ko nang talagang tinigilan yung mga lalaki na yan. Kasi bukod sa hindi ako naniniwalang kaya nila magmahal ng kagaya natin, namulat na rin kasi yung mata ko na ang babae nilikha lang para sa lalaki at ang lalaki naman para lang din sa mga babae. Papadudot nung mangutang sa akin si Ramon at ilang buwan siyang hindi nagparamdam nang umuwi siya sa probinsya, akala ko talaga ay kagaya siya ni Manuel. Ayoko mang aminin kay Lolit noon, alam ko na nararamdaman niyang nasasaktan na ako ng mga oras na yon. Sinisiksik ko kasi talaga sa utak ko na iba siya sa mga naunang lalaki na minahal ko, na pinirahan at sinaktan lamang ako sa huli. At hindi nga ako nagkamali dahil mula nang bumalik siya galing sa probinsya, nag-iba ang estado ng pagiging malapit namin sa isa't isa. Mas naging madalas ang pagdaan o pagpunta niya sa salon. Mas naging madalas ang pagdadala niya ng pagkain sa akin at mas nakilala ko siya dahil sa mga kwento ng buhay niya. At na mga panahon na yon, kahit alam ko ang bagay na pinupunto ng kaibigan kong si Lolit ay hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko na mahulog ang loob kay Ramon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, dahil sa madalas na pagpunta ni Ramon sa salon ay naging paksa na kami ng mga tsismisan sa aming lugar. Ang daming iba't ibang bersyon ng nakarating sa akin. Na magkasintahan na daw kami ni Ramon, na kaya raw siya pumupunta sa salon dahil may nangyayari sa aming dalawa, Papadudot. At sa kanya daw napupunta lahat ng perang kinikita ko sa salon. Minsan naming napag-usapan ni Ramon yon at sinabi niya na wala siyang pakialam sa mga chismis na yon dahil wala namang kaming ginagawang masama. Wala kaming sinasaktan o inaapakan ng ibang tao. Papadudot, sinabi sa akin noon ni Ramon na pupunta ng Maynila ang nanay niya
ang gusto niyang makilala at gusto niyang makilala ko ito. Kinabahan agad ako nang sabihin niya yon kahit na alam ko na walang dahilan kasi magkaibigan lamang kaming dalawa. Nang dumating ito sa Maynila ay tumira ito sa apartment ni Ramon. Sa ilang beses na pag-anyaya ni Ramon sa akin sa apartment niya para makilala ko ang nanay niya ay may ilang beses din akong gumagawa ng dahilan para hindi pumunta. Hanggang sa tuluyan ko na ngang hindi natanggihan ang pag-anyaya sa akin ni Ramon para makilala ang nanay niya, Papa Dudut. Magandang hapon, Ramon. Berta! Mabuti naman at nakapunta ka ngayon. Oo, kasi nagsarado muna ako ng salon ko. Wala rin naman masyadong customer kapag gantong undas. May dala nga pala akong biko. Uy, salamat ah. Tara, pasok ka. Sige. Nay! Nay, nandito na po si Berta, yung madalas kong kinikwento sa inyo. Ikaw pala si Berta? Ay, opo, ako nga po. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din naman. Oh, Berta, maupo ka muna. Ay, Dali. salamat. Nay, may dala nga po palang biko si Berta. Sa wakas, matitikman nyo na rin kung gaano kasarap tong ginagawa niyang biko. Sabi ko nga sa kanya, magbenta na siya kasi sigurado ako na maraming bibili. Hindi lang kasi biko ang ginagawa niya, pati sapin-sapin, suman. Hindi mo naman sinabi na lalaki pala si Berta at hindi babae, Ramon. Nay, hindi rin naman po kayo nagtanong eh. Saka, importante po ba yun? Oo, kasi ang buong akala ko sa tuwing babanggitin mo ang pangalan niya, babae ang tinutukoy mong Berta. Nay, wala naman pong pagkakaiba kung babae man siya o lalaki eh. Dahil totoo naman po lahat ng kinikwento ko sa inyo na tungkol sa kanya. Didiretsuhin na kita ng tanong, Berta, ha? Wala ka naman sigurong gusto sa anak ko, ano? Nay! Hindi naman sigurong masamang magtanong ako, Ramon. Hindi kita pinanganak para lang pumatol sa isang bakla. Kaya naninigurado lang ako na hindi ka magdadala ng kahihiyan sa pamilya natin. Pero Nay naman, huwag niyo naman po Ay, sana. magkaibigan lang po kami ni Ramon. Huwag po kayong mag-alala, tita. Wala pong kahit anong namamagitan sa aming dalawa. Matinupang tao ang anak nyo. Napalaki nyo nga po siya ng maayos kaya sigurado ako hindi niya susuwayin lahat ng sasabihin nyo sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Gusto ko lang na nagkakalinawan tayo dito. Salamat sa paghatid sa akin, Ramon. Sabi ko naman sa'yo hindi mo na kailangan gawin to. Berta, pasensya ka na dun sa mga sinabi ni nanay kanina. Uy, ano ka ba? Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Naiintindihan ko yung nanay mo. Pero, di ka niya dapat binastos ng ganun eh. Hindi ako binastos ng nanay mo. Nagtanong lang siya at sinagot ko naman yung tanong niya. Tsaka, may punto naman yung mga sinabi niya eh. Iniiwasan niya lang na bigyan mo ng kaihiyan yung pamilya niyo nang dahil lang sa akin. Uy, ano bang sinasabi mong kaihiyan, Berta? Walang nakakahiya sa kung ano man ang namamagitan sa ating dalawa. Kahit ano pa man ang sabihin ng ibang tao, wala akong pakialam. Kasi kahit kailan, hindi kita ikakahiya. Hindi ko ikakahiya kung ano man ang nararamdaman ko para sa'yo. Ramon, anong ibig mo sabihin? Berta, alam mo kung anong ibig kong sabihin. Hindi ka manhid para hindi mo maramdaman kung bakit palagi akong pumupunta dun sa salon mo. Kung bakit gusto kong makilala ka ni nanay. At kung bakit gusto kong palagi kang kasama. Berta, gusto kita. Matagal na. At humahanap lang ako ng tiyempo na... Umuwi ka na. Umuwi ka na. Berta, Gusto ko nang magpahinga kaya sige na, umuwi ka na. pero hindi man lang ba natin pag-uusapan yung tungkol sa ating dalawa? Hindi na. Kasi wala tayong dapat na pag-usapan, Ramon. Sige na, umuwi ka na sa bahay niyo. Naghihintay sa'yo nanay mo. Gusto ko na talaga magpahinga kaya please, umuwi ka na.
Papa Dudut, sa totoo lang ay gustong lumundag ng puso ko sa tuwa at kilig noong unang beses na marinig ko mula kay Ramon na gusto niya ako. Hindi talaga ako makapaniwala noon at gusto kong sabihin kung gaano ko rin siya kagusto. Na matagal nang nahulog ang loob ko sa kanya pero hindi ko yon ginawa. Kasi ayokong maging makasarili. Ayokong masira kung anuman ang magandang samahan nila ng nanay niya. Nagsimula na rin akong iwasan si Ramon noon. Kapag pumupunta siya sa salon ay hindi ko siya kinakausap at palagi kong inaasikaso ang mga customers kahit na may ibang staff na pwedeng gumawa noon. Kapag naman sarado na ang salon ay nilalako ang pintuan o kaya ay hindi ako lumalabas kapag kumakatok siya. Minsan din ay kinausap ako ng nanay niya at sinabing layuan ko si Ramon. Huwag ko raw sanang sirain ang buhay ng anak niya at hindi daw isang bakla na kagaya ko si Ramon. Ilang buwan kong pilit na iniwasan si Ramon, Papa Dudut. Ilang buwan din akong tahimik na umiiyak noon. Madalas kong nakikita si Ramon na umuuwi na lasing sa apartment nila. At sa tuwing magtatangka siya na kausapin ako, pag-iwas lang ang sinasagot ko sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang napagod. Sa paglipas pa ng ilang buwan ay nagulat na lamang ako sa nabalitaan ko, Papa Dudut. Ano? Nakabuntis si Ramon? Ha? Oo, Berta. Sabi ko na nga ba, hindi pa alam. Baklang to. Nung isang araw ko lang din nabalitaan na ikakasal na si Ramon kasi nga buntis na raw yung babae. Sumugod daw kasi yung tatay ng babae sa inuupahan ng bahay ni Ramon. Nagkausap sila ni Ramon pati na nung nanay niya. Ayun, nagkasundo sila na... Oy, Berta, umiyak ka ba? Uy, Berta! Sabi na tama ako eh. Hindi talaga totoo yung mga sinabi niya sa akin noon. Hindi totoo. Hindi totoo na gusto niya ako. Hindi totoo yun. Hindi totoo yung mga sinabi niya sa akin, Lolit. Kagaya lang din siya ng ibang mga lalaki. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Dahil lalaki ka at bakla ako. Walang kagaya mo na kayang magmahal sa isang kagaya ko. Pero mahal nga kita, Berta. Berta, matagal na kitang minamahal. Ramon, nakikiusap ako. Itigil mo na yung mga sinasabi mo. Bakit mahirap na hirap kang paniwalaan ako? Alam mo, Ramon, gusto na kitang paniwalaan eh. Gustong gusto ko nang panghawakan lahat ng mga sinasabi mo. Pero, paano ko gagawin yun? Ngayon, alam ko nang ikakasal ka na. At magkakaroon ka na ng anak na kahit kailan hindi ko mabibigay sa'yo. Pero Berta, hindi ko mahal si Trisha. Isang beses lang may nangyari sa amin. Lasing lang ako noon. Lasing na lasing pagkatapos kong magpakalunod sa alak dahil sa pag-iwas sa ginagawa mo sa akin. Dahil ayaw mong maniwala na mahal kita. Berta, mahal mo rin naman ako, di ba? Sabihin mo sa akin na mahal mo ako. Ngayon din, aalis tayo sa lugar na to. Magpapakalayo tayo. Gagawa tayo ng sarili nating buhay. Yung buhay na malayo sa mga taong inuhusgahan tayo. Mabubuhay tayo ng tayong dalawa lang. Tayong dalawa lang ang magkasama, Berta. Basta sabihin mo lang sa akin. Sabihin mo lang na mahal mo ako. Mahal kita, Ramon.
Pero hindi ko kayang umalis kasama ka. Bakit? Akala ko ba mahal mo ako, Berta? Pero bakit ayaw mo ako makasama? Kasi ayoko masira ang buhay mo nang dahil sa akin. Ayokong itakwil ka ng pamilya mo at ayokong mawala ng tatay yung magiging anak mo. Kaya nakikiusap ako, Ramon. Kung talagang mahal mo ko, lalayuan mo na ako. At pananagutan mo ang magiging anak mo. Papa Dudut, sobrang hirap para sa akin na bitawan ang mga salitang yon. Yun ang unang pagkakataon na may lalaking umiyak sa harapan ko. At paulit-ulit na sinasabing, mahal na mahal niya ako. Yung lalaking handang talikuran ang lahat para sa akin. Yung lalaking handa akong ipaglaban hanggang sa dulo. Yung lalaki na hindi ko nagawang piliin at ipaglaban. Natapos ang pag-uusap namin ng gabing yon sa isang mahigpit na iyakapan. At yun din ang huling beses na nagkita at nagkausap kami ni Ramon. Dahil pagkalipas ng 2 araw ay nabalitaan ko na lamang na pumunta sila sa Davao kung saan ay nakatira ang pamilya ng babaeng nabuntis niya. Doon din sila nagpakasal at pagkatapos ay wala na akong naging balita pa sa kanya. Si Ramon ang huling lalaking minahal ko, Papa Dudut. At nandito pa rin sa dibdib ang pait at sakit hanggang ngayon. Nandito pa rin yung malaking panghihinayang na paano kaya kung sinubukan namin. Paano kung naging matapang ako? Paano kung nilaban ko rin siya hanggang sa dulo? Papa Dudut, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko at sana po ay makapag-iwan ito ng aral kahit papaano sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Berta. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.